Kaya kang linisin. Amen? At kaya kang gawin isang mabuting puno para sa kanyang kapurihan. Maaari po ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord. Now, this is the benefits of studying God's Word. Pag sinabi pong benepisyo, alam niyo po ba, ano po ba yung salitang pumapasok sa isip niyo pag narinig yung benefits? Ha? Pabor, ano ba? When we heard the word benefits, what comes to our mind? Ito ba yung benepisyo after ng retirement, yung may enjoy mo? Ha? Parte ba yun? Yes. The benefits simply means advantage, profit, or for your good. Right? Yung benepisyo. Kaya ka nga nagtrabaho sa isang kumpanya, hindi lang dahil sa sahod, maganda ang benepisyo. Ibig sabihin, maganda yung makukuha mo. Eh yun ay after pa lang ng iyong retirement. Kaya nga yung iba, di ba, may nag-benefit sila. May mga benepisyong ino-offer ang mga gobyerno o yung mga tinatawag na mga private sector. Di ba? Yung insurance. Di ba? May benefits. Bakit? Yung po'y kasiguruhan, advantage. Gayon din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. That is why, hindi niyo po ba alam na isa lang ang goal ni Satan sa atin everyday? Akala niyo si Satan, marami siyang goal everyday sa buhay natin? Ha? Isa lang ang goal ni Satanas. Alam niyo kung ano? Satan's goal everyday sa mga believer is to steal the word. Ang gusto lang o ang goal lang ni Satanas palagi sa buhay ng mga mananampalataya ay nakawin niya ang salita ng Diyos. Anong sabi sa John chapter 10 verse 10? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Yun po ang layunin ni Satanas. Kaya alam nyo, pag-isip mo pa lang sa umaga o kaya gabi pa lang, patpat na lang ibibigay sa iyo ang kaaway. Para ano? Para hindi ka magkaroon ng oras sa salita ng Diyos. Sapagkat alam niya, hindi niyo ba alam na kapag meron kang salita ng Diyos, wala siyang magagawa. Hindi kanya kayang talunin. Bakit? Alam niya na walang ibang paraan para ang Kristiyano ay manalo sa kanya, maliban sa kanya sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Panginoon, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tandaan niyo, kapag ang salita ng Diyos ay nawala sa inyo, magiging talunan kayo. Ilalampaso lang kayo ng kaaway. Pero pagka meron kayong salita ng Diyos, wala siyang magagawa. Palagi kang panalo sa laban. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. When we study God's Word, Satan has nothing to do in our life. That is the benefits of studying God's Word. The question this afternoon, do you want to know? Sino bang malaman? Ano ba yung advantage? Ano ba yung benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi sa panahon ngayon, yung iba ginagawa na lang, tingin-tingin na lang sa social media, di ba? But they do not have personal time in studying God's Word. Now, let me give to you yung tatlong benepisyo. 3 benefits of studying God's Word. Number 1, it includes, kasama po, it includes, ano po yung number 1? Knowing Christ more deeply. Ano po yung number 1? Can we read this all together? Number 1? Knowing Christ more deeply. Benefits of studying God's Word includes knowing Christ more deeply. Now, look up here. Look up here. When we say know, dalawa po kasi ang ginamit na Greek word sa salitang know sa Bible. Dalawa po. Ang una po ay oida. Pangalawa po ay ginosko. Yung salita pong know sa Greek word ay dalawa po ang ginamit. Yung oida po, ito po yung tinatawag na mental knowledge. Halimbawa, I know, na-share ko na rin po ito sa inyo, but for the benefits po na kasama natin sa hapon nito. Kapag sinabi po natin oida, ito po yung mental knowledge. Halimbawa, Amerika. Nagkwento ka patungkol sa Amerika. Ang ganda sa Amerika, pare. Napakaganda ng ng mga pinuntahan namin, grabe. Ang ganda.
Tinanong ka ngayon, nakapunta ka na ba? Ang sabi mo, hindi pa. Hindi ka pa pala nakapunta. Ibig sabihin, alam mo lang siya sa isip. Ang tawag po doon ay OIDA. Halimbawa sa Disneyland, Hong Kong. Oh, nakita mo yung fireworks, napakaganda ng fireworks. Grabe talaga. Talagang parang maano yung pagiging childhood mo ron eh. Kwento ka ng kwento, nung tinanong ka, nakapunta ka na ba? Eh hindi pa. Walang saysay yung pinagyayabang mo o binibida mo. Yun po ay OIDA. Yung isang Greek word naman po ay ginosko. Ito naman po ay tinatawag na experiential knowledge. Halimbawa, ang inyong likod, para po ito sa kapurihan ng Panginoon. Kapag nagkwento po ako tungkol sa Israel, na napunta ko, halimbawa, yung Garden Tomb. Ha? Grabe yung Garden Tomb talaga. The best of all. Why? Because wala si Jesus doon. Buhay siya. Nakita ko, walang laman yung tomb. Buhay si Jesus. Amen po ba? Ngayon kung tinanong ko, nakapunta ka na ba? Yes, nakita ko ng dalawa kong mata. Wala talaga si Jesus. Buhay siya. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Yun ang tinatawag na ginosko, na experience mo. That is why when we study God's Word, we get to know Christ more deeply. Halimbawa po sa mag-asawa. Nung ang mag-asawa po ay nagliligawan, siyempre hindi pa naman yung magkasama kami natutulog sa bahay, di ba? Hindi pa nga sila kinakasal, so marahil limitado pa, hindi pa lubos na kilala. At nung nagpakasal na, nagsama niya sila, nalaman ng babae kung gaano kalakas humilig ang kanyang asawa. Ha? Talagang umaangat ng bubong. Grabe mo natin. Samantalang nung tayo nung nanliligaw ka sa akin, napakahintin mo. Parang ang napakabait mo. Puro po at opo. Nung nakasama na, nakilala na, ano nang narinig na kung gaano kalakas humilig. Tapos nakita na kung gaano kalakas kumok. Di ba po, after po ba ng marriage, ano ba nangyari pag mag-asawa na? Halimbawa, ay, di na ba sila mag-uusap? O, kunyari, after nyo mag-asawa, kinasal kayo, bala na. Hindi po ba pwede yun, di ba? Dapat nag-uusap kayo. Bakit? As times goes by, mas lalo mong nakikilala yung asawa mo. Tama po ba? Kaya minsan, tingin pa lang, alam mo na. Ha? Kaya mga mag-asawa, may sign language yan. Pagka ng iba, tingin. At pag tinawag sa pangalan, alam mo, iba na, mensahe mo. So, ayun po ba'y nangyari ng biglaan? Hindi po, nangyari yun dahil paano bakit? Kilala na nila yung isa't isa as times goes by. Amen po ba? Are you getting my point, church? Katulad din po yan ng relasyon. Kung ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi natin binibigyan ng panahon, how do we know Christ more deeply? Kung gusto mong makilala si Jesus, saan ka babasa patungkol kay Jesus? Sa magazine? Saan po? Sa Bible. Why? Because this is the very scriptures that testify about Christ. Amen mo ba? Now, I want you to see the verse. Para makita po natin. Isang araw kasi na nagturo si Jesus ay nagpagaling at nagpapatotoo si Jesus patungkol sa Kanya. Sabagat ang patotoo niya ay patotoo ng Ama para sa anak. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kinausap niya yung mga alagad, ang sabi niya, John 5:39, ang sabi po dyan, you, tinutukoy niya yung mga kanyang mga tagasunod, ano sabi niya, you study the scriptures diligently. Bakit? Because you think that in them, where in them, saan po? Scriptures, because you think that in them po ay scriptures, you have eternal life. Ano po sabi sa last line? These are the very scriptures that testifies about me. Ilang beses po binanggit yung scripture? Dalawa. Scripture diligently, the very scriptures. This is how important. If you want to know Christ, study the Bible. Read His Word. Alam niyo po ba na ang mga profesyon, kung anong profesyon tayo na nabibilang, it requires study po ba? Ha? May kausap pa tayo? Oh, halimbawa,
yung graduate natin sa biyaya ng Panginoon, yung CPA. Pwede bang pag-aralan niya criminology? O pan-CPA? Pan-CPA ba? Pan-teacher? Pwede bang aralin mo pang engineer at teacher na pupunin mo? Ibig sabihin po, whatever profession tayo dito sa mundo natin, it requires studying. Same goes with our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon, you study the scriptures. Because you think that in them, you have eternal life. These are the very scriptures that testifies about me. Only in the Bible, we get to know more. Pag sinabi kong know, yung point number 1, know more about Jesus Christ or know more deeply, ito po ay experience. Experiential knowledge. Hindi lang po sa isip, kundi sa puso. Sapagkat marami pong nakakakilala kay Jesus sa isip, pero hindi sa puso. Alam nila, kilala nga nila si Jesus eh. Yung iba nga, kilala na si Jesus, tao lang. Kasi yun ang tinuro sa kanila. Naniniwala po ba na si Jesus ay tao lang? Yes. Meron po ba naniniwala na si Jesus ay maliit na Diyos ng Taweka? Si Jesus ay maliit na Diyos. Ang Holy Spirit ay medium na Diyos. Ang Ama ay large na Diyos. Yun ang tinuturo sa kanila. May naniniwala kay Kristo na si Kristo ay tao lang. Yung iba naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas lang. May magandang balita ako sa inyo. Si Jesus ay hindi mo lang tagapagligtas. Si Jesus rin ang iyong magkakamot. Amen po ba? Si Jesus ay hindi mo lang kaibigan. Siya rin ang iyong Ama. Si Jesus ay hindi mo lang kasama sa tuwing ikaw ay may problema. Si Jesus, alam niya, kahit gaano ka kasama, o even yung secret mo na hindi mo masabi kahit kanino, alam ni Jesus yan. At sa kabila nun, mahal ka pa rin ni Jesus. That's why if you want to know more Christ deeply, read and study His Word. Yung word po na study dyan, ang Greek word po na ginamit ay ereunao. Right? Ereunao, ang definition po ay to search, investigate, to know. Diba? Kapag ang kaso ay nangangailangan ng investigasyon, kinakailangan po ba itong pag-aralan? Yes. Ganun din po. Literally, search or study the scripture to know more about Christ. Question, do you want to know more about Christ? As we go through, mga kabiyaya, maintindihan nyo kung gaano kabuti ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sapagkat ito po ang katotohanan, hindi natin maaaring makita ang sarili natin lumago. Yung relasyon natin sa Panginoon, kung hindi tayo maglalaan ng oras o panahon para sa Kanyang salita. Natatandaan niyo po yung story ng Emmaus Road. Sino po rito nakakalam ng story, the Emmaus Road? Ito po, nung matapos si Jesus ay mag-resurrect, diba? Matapos si Jesus ay mag-resurrect, meron pong dalawang alagad na naglalakad papuntang from Jerusalem, sila po'y pupunta sa Emmaus village. Yan po ay approximately 7 miles. Nakapaglalakarin po ay 2 to 3 hours walk. Nung si Jesus po ay nabuhay na maguli, siya po ay naglakad kasama ng dalawang disciple. At babasahin po natin yung mga ilang important verses doon. Ibibigay po sa inyo mabilis yung background ng story. Ito po dalawa na ito ay naglalakad. At tinanong sila ni Jesus, nung si Jesus ay lumakad kasama nila, tinanong sila ni Jesus, ano ang inyong mga pinag-uusapan? Ang sabi ng dalawang alagad, ikaw lang ba ang bisita sa Jerusalem na hindi nakakalam ng mga pangyayari nung nakalipas na 3 araw? Sabi ni Jesus, tungkol kanino? Pinaliwanag ng dalawang disipulo, ang pangalan po ng isa rito ay si Cleopas. For sure, ito po ay mag-asawa. So sila ay naglakbay, naglakad sila. So mabasahin po sa inyo yung verse. Okay? Luke chapter 24 verse 15. As they talk and discuss these things with each other, Jesus Himself came up and walked along with them. So lumakad si Jesus kasama nila. Verse 16, but they were kept
from recognizing Him. So hindi po niloob ng Diyos o ni Jesus na makita siya at makilala siya agad. Mamaya malalaman po natin. Okay? Verse 27. Bago po natin i-flash yung verse 27. So naglakad si Jesus. So sinabi nga nila, ikaw lang bang bisita? Hindi mo alam ang nangyari. Okay? At ang sabi ni Jesus, how foolish you are not to believe that the Son of the Messiah must suffer and enter His glory. Okay? So, ang alam po ng dalawang mag-asawa na to, si Jesus ay anak ng Diyos. Pero ang pagkakaalam nila, si Jesus dapat irinidim na yung Israel. Pero si Jesus ay namatay at ang sabi nila, balita raw na nabuhay na maguli. Kaya ang sagot ni Jesus, how foolish are you to believe? Slow to believe, sabi ng Panginoon. And verse 27, ito ang ginawa ni Jesus. And beginning with Moses, Moses represents the law, and all the prophets, anong ginawa ni Jesus? He explained to them what was said in all the scriptures, kanino po? Concerning Himself. Imagine, look up here mga kabiyaya, Emmaus Road is a great experience of a believer. Imagine you are walking with Christ. Grabe po. Si Jesus, sinamahan mong maglakad. Yung dalawang alagad po ay malungkot sapagkat yung nangyari ay hindi nila matanggap. Na si Jesus na kanilang pinaniniwalaan ay namatay at paniniwala ng muling nabuhay. Kaya nga si Jesus ay sumagot, bakit kayo hindi naniniwala? Mga kabiyaya, yung paglakad po na ginawa ni Jesus, isipin nyo, Jesus walked with the disciples 2 to 3 hours. Imagine, anong halaga po nun sa ating buhay na makita natin to walk with Christ? Bakit po hindi pinaitulutan ni Kristo na makita siya, makilala siya? Dahil iniwan po sa atin ang salita niya. Ang gusto ng Panginoon, makita natin siya sa Kanyang salita. At nung sila po'y malapit na sa village, ang sabi ng dalawa, maggagabi na po, maaari po ba kayo tumuloy sa aming bahay at dito na po kayo magkapunan. Verse 30, pumayag si Jesus, sipin niyo, nakasama si Jesus. Matapos siyang muling mabuhay, makasama mo maglakad si Jesus. Grabe. If you can think, grabe experience mo. Ikaw nga, makita mo lang idol mo eh. Diba? Meron kang idol sa basketball o sa anumang larangan ng sports. Tuwan-tuwa ka, diba? Makapagpa-picture ka lang. Ito, sinamahan ka pa maglakad. Great experience mo ba? Hindi. Great experience. And now, look what Jesus do. When He was with them at the table, anong ginawa ni Jesus? He broke bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Ano po yung ginawa niya? Holy Communion. Yan po ang ginawa ng Panginoon. Now, another verse 31. Then their eyes were open and they recognized Him. Ano po message? Every time we partake communion, mga kabiyaya, we get to know more about Jesus. Sipin nyo, nung sila'y nag-communion, matapos silang mag-communion, nakita na nila si Jesus. Anong mensahe sa atin? Always do communion. Because every time we do communion, it's not about you. It's not about me. It's all about Jesus. Anong sabi ng Panginoon? Do this in remembrance of me. Isa po sa paraan para makilala mo si Jesus, alalahanin mo ang kanyang ipinagtagubilin. At ang pinagtagubilin niya, uminom kayo at kumain ng simbolo ng aking katawan at ang aking dugo upang sa gayon maalaala nyo ang dakilang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang mga sugat tayo pinagaling na at sa kanyang dugo tayo po'y diniglarang matuwid, pinatawad at pinagpala na. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Now, look at verse 32. After that, nag-usap yung dalawang disipulo, then they asked each other. Ang sabi ng dalawa,
Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scripture to us? Parang, sipin mo, si Jesus na ang nag-explain sa'yo. Ano ba hindi mo maunawaan? Nakita nila si Jesus saan? Sa kanyang salita. In-explain ni Jesus from Moses to prophets concerning Himself. And now, verse 33 to 34, anong ginawa nila? Matapos mag-communion, hindi sila natulog. Ang sabi nila, they got up and returned at once to Jerusalem. Another 7 miles of walking. Hindi sila napagod. Bakit? Naroon ang salita ng Diyos. Tinanggap nila ang mensahe na si Jesus ang patungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Si Jesus ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi dyan, there they found 11 and those with them assembled together. They say, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Verse 35, then the two told what had happened on the way. And now, and how did Jesus was recognized by them, and when He broke the bread. Meaning, every time we do communion. That is why ako po na inyong lingkod, I always encourage you mga kabiyaya, partake communion every day. This is the way you will go to know more about Christ. Nung ako po, alam niyo naman ang story, ako po ay na-hospital. Bago may mga gagawin sa akin, mga laboratory tests, ayan po, buhay na saksi ang aking asawa, ang aking mga kaibigan na minsan pumupunta sila. Sabi ko, mag-communion tayo. Every time I do communion, church, there is peace inside. Merong kapayapaan na alam ko, gumagawa ang Diyos, tapat ang Diyos, at ang pinangahawakan ko, instead of growing worse, hindi po. It will go to development na hindi po siya lalala. Alam niyo, kapag kayo nag-communion, hindi lang kayo para hindi magkasakit. O hindi lang kayo para gumaling. Ang totoo po niyan, para hindi kayo magkasakit. Amen? Yun po ay mensahe si Jesus po ang may gawa po niyan. The moment Jesus broke bread, they recognize Him. So mensahe po yan para sa atin. We need to do communion so that we get to know more about Jesus. Can we say amen? Number 2, not only knowing Christ more deeply, but number 2, ano ba yung number 2? Spiritual transformation. Yan po ay kasama when we study God's Word. Spiritual transformation happens when we keep on studying God's Word. Hindi po ibig sabihin na tayo naboborn again. Hindi po Hindi po yun ang ibig sabihin na spiritual transformation, you get to learn how the blessing. Yung pagpapala po kasi ng Diyos ay nasa ating espiritu. Right? You are a spirit, you have a soul, and you live in the body. Ang pagpapala po, ang tagumpay, ang pabor, ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagpapala ay nasa ating spirit. Ipiniposito po yan. Nasa ating born-again spirit. That is why the moment we study the Word of God, we hear the Word of God, yung pagpapala po na nasa espiritu, dadaloy po yan sa ating soul part. At yung soul part po, kapag kaya ay nabago, makikita po sa katawan. Amen? Yung pagpapala na galing sa espiritu ay dadaloy patungo sa soul part. Kasi po yung soul part, yung gate valve. Kumbaga siya yung pintuan o siya yung gate valve. Kapag binuksan mo yun, dadaloy ang pagpapala at makikita sa iyong katawan. Amen po ba? Yung kagalingan na kailangan mo nasa espiritu mo na yan. Every supply that we need in this life is in our born-again spirit. We need to open up through the Word of God, mga kabiyaya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag ang ating kaluluwa ay umayon, o ang ating isip ay umayon sa salita ng Diyos, magbabago po yan. At kapag nagbago yan, dadaloy po ang pagpapala, makikita sa ating katawan. Amen po ba? Mari ba natin palakpakan ng Panginoon? That is why it is important to study God's Word so that we will have
spiritual transformation. Look at the verse, Matthew 4:4, na kung paano po nagkaroon ng spiritual transformation sa tao o maging si Jesus nung siya po'y matapos na bautismuhan. At siya po'y tinukso agad, right? Look at the verse. Matthew 4:4, but he answered and said, Jesus said, it is written, it is written, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Very important po yung word na word dito. Mga kabiyaya, ang Greek word po niyan ay rema. Ang Bible po ay logos in general. Okay? Ang bawat verse po ay rema. Ganun lang po yung example niyan. Ang Bible, ang kabuuan, yan po yung logos, knowledge of God, word of God. Pero kapag binasa mo na po yung verse, yan po yung nagiging rema. Yun po yung rema, word of God. Ano po yung ibig sabihin ng rema? Yung Greek, yung pinanggalingan niya pong salita ay reo. Ha? To speak. To speak what? To speak what is written. Kung ano ang nasusulat. Kaya nga sabi ni Jesus, it is written. Sinabi ni Jesus kung ano ang nasusulat. Literally, a spoken word in a specific situation. Alam na po natin yan, narinig na natin yan, but sometimes we tend to forget how to apply this into our life. Another verse na ang ginamit din po ay word na rema. Romans chapter 10, verse 17. Sabi po rito, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ or through the word about Christ. Ang salita po, ang pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo, hindi po salita ng kautusan. Inuulit ko po, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Kristo, hindi po ng kautusan. Sapagkat ang pananampalataya po ay nakukuha lang sa pakikinig ng salita patungkol kay Kristo. Yung Greek word din po na ginamit dyan ay rema. Kaya nga po kapag ang mga ngaral ay nangangaral at sinabi na sa mga sugat ni Jesus, kayo'y magaling na kapag ito po'y nagrema sa'yo, yan ay mangyayari sa'yo. Amen po ba? Bakit? Sapagkat yun ay narinig mo. Kaya nga, faith comes from hearing. The moment you hear that you are blessed, hindi ka mamumuhay na parang talunan, mamumuhay kang pinagpala. Amen po ba? Bakit? Yun ay narinig mo at pininiwalaan mo. At nung pininiwalaan mo, nangyari sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, it only happens to those who believe. How many believers believe do we have this afternoon? Palapakan natin ang Panginoon. Kung naniniwala kayo pinagpala, kung kayong mamuhay na parang talunan. Sinasabi mo, charito ka, pero bumamuhay ka parang kang charing. Angal ka ng angal, pili mo, wala. Hindi. Mamuhay kang pinagpala, hindi naman ibig sabihin, waldas ka ng waldas. Hindi po ibig sabihin na yung pinapamuhay mo kung ngayon yung pinaniniwalaan. Sino pong naniniwalang pinagpala ka na? Pastor, wala nga eh. Huwag mong tignan. Maniwala ka, you need to live by faith and not by sight. Walk by faith. Marahil di mo pa nakikita sa ngayon, pero bukas makalawa, nandyan na yan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. We need the rema word. We need the rema word. Another verse to prove the point para makita niyo po yung halaga ng rema. Yung God's specific word in our specific situation. Ephesians 6:17. Apostle Paul said, take the helmet of salvation, the sword, and the sword of the Spirit, which is the Word. Ano po yung Greek word na ginamit? Rema. Word of God. Look how important studying God's Word. Lahat po ng binanggit sa Ephesians chapter 6, the full armor of God, the helmet of salvation, the gospel of shoes of peace, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith. Lahat po yun ay gamit sa pagdepensa. Isa lang po ang gamit sa opensa. Tanungin ko po kayo, meron po bang nanalo sa laro puro depensa? Ha?
O, tinatanong ko po kayo sa basketball, kahit puro magaling na dumipensa, pag di ka umiscore, mananalo ka o talo ka? Talo ka. Anong kailangan para manalo? Ha? Opensa. Totoo, mahalaga ang depensa, pero hindi pwede puro depensa. Eh, kung malusot ka isa, talo ka. Pero kailangan mo umupensa. At alam niyo po ba, ito lang ang opensa pwede natin gamitin sa kaaway. At kapag ito ginamit mo, wala siyang magagawa. Talunan na siya. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. You need the sword of the Spirit. Kung ang 45 may laser sword, dapat tayo may Rhema sword of the Spirit, the Rhema word of God. Kaya kapag tinawag na laser sword, alam nyo, tapos na ang laban. Pag umaharap ka sa pagsubok, umaharap ka sa problema, umaharap ka sa tukso, basahin mo ang salita ng Panginoon. This is the sword of the Spirit. Pag ikaw ay nangangailangan, ang sabi sa Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Mahalaga po, kahit ang word na Rhema, it brings spiritual transformation. Look at this. Basahin po natin ito. We face different circumstances in a different situation every day. Sometimes we try to face it on our own way without knowing we need specific word that comes from the Word of God for us to overcome the problem. Tama po ba? Madalas, di ko alam kung anong kinakaharap po natin. Di ko alam kung anong particular situation you are facing or whatever problems. But sometimes, we try to do it on our own way. Not knowing na kinakailangan mo lang pala ng isang salita. Kaya ngayon ang role ni Satanas, sabihin ko ulit ko sa inyo, the moment Satan steals the word, he can kill and he can destroy you. Why? Because he steals the word. And ang sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Si Jesus ay naparito upang bigyan tayo ng buhay at kasaganahan. Kaya kapag meron kang salita ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? My peace I leave with you. Not the word peace I leave with you. Let not your heart be troubled. Believe in me. Ito yung mga salita ng Panginoon kapag binabasa niyo sa oras ng inyong mga problema. Ang sabi ng Panginoon, in this world you will have many troubles, but take heart, I have overcome the world. Yung malaman mo na ikaw ay hindi pababayaan ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus? No one can snatch you out of my hands. The Father is greater than all. No one can snatch you out of my Father's hand. Amen po ba? Yang mga salita na yan ay ating namnamin, isipin, aralin upang sa gayon magbigay sa atin ng kapahayagan. At ang kapahayagan na yan, alam natin, magbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? Just one word. Only one word. We have 24 hours a day. Spend time. There is a benefits of studying God's Word. Now, look at Proverbs 4:20. My son, kausap tayo ng Diyos. My son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Verse 21, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Verse 23, verse 22, basahin po natin. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Napakaganda po yung verse na yan, mga kabiyaya. Ang sabi again, for they are life to those who find them. Not all, but to those who find them.
If you want to know, if you want to get life, find His Word. Amen po ba? If you want to know health, you want to get health, find the Word of God. Yung Greek, yung Hebrew word po na ginamit sa life ay hayim. Hayim. Ang root word po niyan ay kai. Meaning alive or living. God's Word brings life. When you touch God's Word, you touch life. Amen? The moment you touch the Word of God, you touch hayim. Hayim is life. Nung ang Diyos po nilikha ang tao, Genesis chapter 2, di ba? Ang sabi ng Panginoon, hiningahan niya po ang alabong at ang alabong ay naging tao, buhay, and the man became a living man. Hiningahan niya po, yung word po doon ay hayim. That's why every time we study God's Word, we touch life. Amen? At yung word naman po na health, yung health po dyan. Another verse, for they are life to those who find them, and health, yung health po dyan, ang Hebrew word na ginamit ay marpe. Marpe. Yung root word po niyan ay rafa. Yung rafa po ay rest. Right? Kaya po anong ginagawa ng may sakit? Na re-rest. Yung po yung word po ng Hebrew word po din ay rafa, meaning rest. Kaya po pagka ang tao ay namatay na, ano nangyayari? Rest in peace. Wala nang rest. Rest in peace. But yung word na marpe, yung po ay Hebrew word na health. Meaning, God's Word health to all your flesh. How many flesh? All your flesh. Mga kabiyaya, nung ako po ay na-hospital, alam niyo po yan. Grabe po yung mga tinutusok na gamot sa akin. Iba yung gamot sa lagnat, iba yung gamot sa sakit ng sikmura, kasi pag walang laman ng tiyan, iba yung antibiotics sa ganito, iba yung para sa pain. Ang dami yun. Kung ano-anong tusok. Kaya sabi ko, sige, saksak nyo na lahat. Ang Diyos naman ang nagpapagaling. Mga kabiyaya, na-experience ko po na ang medicine, kaya nilang i-treat kung ano yung symptoms na yun. Pero ito, mabuting balita. God's Word brings health to all your flesh. Amen po ba? Kung ikaw ay may sakit, wala pong overdose sa Word of God. Eh ang mga antibiotic po na kinakarga sa akin, kinakailangan talagang may oras. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Pero hindi po umiipekto agad. Eh ang salita ng Diyos, pag nabasa mo, ang nakalagay doon sa kanyang mga sugat, pinagaling ka na, paniwalaan mo lang to. Amen po ba? That's what the Word of God brings health. Amen po ba? How many flesh? All. All your flesh. Mga kabiyaya, alam niyo po, na kaya napakaraming lumaban sa negosyo ng gamot. Bakit? Kasi po, ang tao, takot mamatay. Kaya kapag mayroon silang naramdaman, punta agad sa doktor, pa-check up. Kahit hindi mababasa, bibili, pipila. Yung doktor naman, yung sulat, di mabasa. Nagpa-check up naman, nagbayad, pinahirapan pa yung pasyente para bumili ng gamot. Sabihin, ano to? Eh, sulat ng doktor yan. Isipin niyo mga kabiyaya, sa Bible po, merong isang gamot na para sa lahat. Ano po yan? The Word of God. At isa po sa sinabi salita ng Diyos, Proverbs chapter 17 verse 22, mark this on your Bible. Ang sabi doon, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. Mga kabiyaya, yung maging masiyahin ka, yung pala ay gamot. Good medicine po, amen po ba? Kaya dapat tayo may tumatawa araw-araw ng ating buhay, amen po ba? Nasubukan yung tumawa ngayon. O, hindi kayo matawa, bakit? Nahihiya kayo. Tumawa kayo, bakit? Isipin nyo, ha? Yung mga tao pumupunta sa bar, nagpapayad sila para matawa. Pagkatapos nyo, iiyak na sila. Eh ikaw, isipin mo lang kung gaano kabuti ang Panginoon sa'yo, matatawa ka talaga. Amen po ba? At masasabi mo, Lord,
Grabe ka kabuti sa akin. Hindi ako karapat-dapat, pero pinaging dapat mo ako. Amen po ba? Masaya ka, matatawa ka. Lord, salamat. Di mo ko iniwan. Di mo ko pinabayaan. Grabe po kung maisip mo, saan ka na dinadala ng Panginoon ngayon? That's why we need to have a good heart. A merry heart. Doing good like a medicine. The Bible says, the Lord gives His beloved sleep. Yung iba hindi makatulog. Diba? Umiinom na ng pampatulog, di pa makatulog. Tayo mga namumuhay sa biyaya, masandal lang, tulog na, pero huwag dito sa church. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mabuti ang Panginoon. Regalo po ang tulog. Pero huwag dito. Kahit di ko makalapit sa inyo, tinatawag niyo ako. Di ko alam kung may alien kayo. Panay ang ganun nyo, hindi mo na ako makapunta dyan. Palapakan natin ang Panginoon. Let's have a good heart. The Bible, the Word of God brings health to all our flesh. Anumang sakit meron ka, ang salita ng Diyos ay kalusugan para sa ating katawan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Come on, give me praise, give me praise. Again, look at the verse, Proverbs 4:22, for they are life to those who find them. Para lang sa mga mahanap. Kapag di mo hinanap, wala naman po yan problema. If you try to find your life in the world, go. It's your choice. But to those who find them, they are life and health to all their flesh. Jesus said the word, it is the Spirit who gives life, John 6:63. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words, again, rema. The words that I speak to you are spirit and they are life. Yun po yung point number 2, spiritual transformation. Point number 3, not only spiritual transformation, but ano po yung benefits? Includes, number 3, brings good success. Basahin nga po natin ulit. 1, 2, 3. Brings good success. Sino po rito ang gusto ng good success? Taas ang kamay. Now, God is looking at your heart. God is listening to you. And God wants you good success. Why, Pastor, good success? Because not all success is good. But good success comes only by grace through His Word. Totoo ba yun, Pastor? Not all good success is good. Not all success is good pala. Bakit? May mga tagumpay lang po na mukhang tagumpay pero maraming nasakripisyo. Nasakripisyo yung kalusugan para lang yumaman. Nagsakripisyo yung relasyon sa pamilya, iniwan ng asawa, iniwan ng anak. Para lang halimbawa, nakapag-abroad kasi gusto niya nga maging successful, maging financially stable daw, Ngayon po ba may tuturing na good success? Marami kang ang pera pero sira ang iyong pamilya, hiwalay ang iyong anak o ang iyong asawa, wala sa iyo, ganun. Yun po ba good success? No. Kaya, not all success is good. But good success comes by the grace of God. How? Through His Word. Look at the verse, mga kabiyaya. Joshua, chapter 1, verse 8. Very familiar verse. Ito po, nung matapos si Moses, binigay niya na po yung time para kay Joshua. And Joshua, kinausap po siya ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8. The Lord said to Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in how? Day and night. Day and night. Sabi dyan, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. And ano po yung last line? Basahin nga po natin. And then you will have good success. Paano po magkakaroon ng good success? Ang sabi po dyan, you shall meditate it day and night. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, Joshua,
Do not let this book depart from your mouth. Meditate it day and night. Ano magiging resulta? So then, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. If you want good success, do not let this book depart from your mouth. That is the benefits of studying God's Word. Ang pinag-uusapan po natin ay benepisyo, advantage. Ano po ba yung kagandahan naman na inaaral natin ang salita ng Diyos? Katulad po tayo, inahalin tulad tayo sa isang puno, na tayo nakatanim sa batis. Psalms chapter 1 verse 1. The Bible says, but his delight is in the law of the Lord, yung po yung verse 2. And his law, he meditates in day and night. Psalms 1:1. Basahin po natin Psalms 1:1. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Look at verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of waters, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. Ano po yung last line? And whatever he does shall prosper. Yan po yung benefits when we study the Word of God. Alam niyo po ang pamantayan ng mundo, ang sigaw ng mundo. The world says, hard work, dream hard, dream big, dedication. Anong sabi doon? Success. Sino mo, hard work, kanang matulog, managinip ka, makarap ka, dedication. Tanong po sa iyo, masama po ba yung mga yan? Hindi po siya masama. Pero kapag yan ang paraan mo for you to have good success, apart from the grace of God, talunan ka pa rin. Amen po ba? And look what the word says. Sa mundo, hard work. Sa atin po, God's grace. Amen? Biyaya ng Diyos. Pangarap sa atin, God's will. Because God's will is God's best. Marahil yung pangarap mo ay pangarap mo, pero alam ng Diyos yung hinaharap na yung pangarap mo hindi magiging maganda para sa iyo. Anong maganda? Yung kalooban niya. Kaya anong sabi ng Panginoon? Lord, not my will, but your will be done. Ano yung dito? Dedication. Kanang matulog. Trabaho. Ang sabi kay Joshua, meditation. Then you will have good success. Bakit po? Sa tingin nyo, bakit sinabi ng Panginoon? Because God's Word is blessing. Ang salita po ng Diyos ay pagpapala. Nakukuha mong isipin in advance dahil yun ay biyaya ng Diyos. Ano po ang equal nun? Good success. That is why it is important for us to study God's Word every day. Amen po ba? Now, again, do you want to enjoy the benefits of studying God's Word? Tinatanong ko po kayo. Gusto niyo po ba? So, babalikan po natin yung tatlo. Balikan po natin yung tatlo. The benefits of studying God's Word includes number 1, basahin po natin sabay-sabay. Number 2, and number 3, brings good success. Now, meron palang benefits talaga. Maganda yung benefits, ma-enjoy din natin. Kaya nga tanong ko sa inyo, do you want to enjoy the benefits of studying God's Word? Taas ang kamay. Now, listen to this. Studying God's Word turns information into revelation. Hindi lang po narinig natin, hindi lang information. And knowledge into transformation. Again, studying God's Word turns information into revelation and knowledge into transformation. Now,
Lahat po ng aking binanggit simula kanina ay introduction lang. So, I hope na makakatagal kayo. So, handa po ba kayo? Buti tayo ng alas 6? Ha? Eh, gusto ko lang kayong tanungin kasi maganda yung nagkakasundo tayo. Gusto nyo ba? Kasi introduction lang talaga lahat po yun. Kaya pinakita ko lang sa inyo yung benefits of studying God's Word includes number 1, knowing Christ more deeply. Number 2, spiritual transformation. Number 3, brings good success. Yan po yung tatlo. Now, to be more specific, kaya handa po ba kayo? Tatagal pa kayo kahit mga alas 6? Taas ang kamay. Tatagal kayo. Pwede kayo kung 6. If we can, ha? If we can. Ako kayo pwede, ako hindi. Hindi po. But, to be more specific, mga kabiyaya, gusto ko maging specific yung ating pag-aaralan. Kaya, napansin nyo si Pastor, dala niya yung Bible niya. Bakit? Sasabayan ko po kayo. Next week, I encourage you, bring your own Bible. Okay lang naman kung talagang medyo tengi, nahihiya kayo, picture-picture lang. But, it is good na magano kayo, dala kayo ng notebook, baka mamaya kasi yung mga nasasabi, gusto nyo isulat, yung mga verses, sapagkat ang pagkaaralan po natin, ipinakita ko lang sa inyo, ipipresent ko lang sa inyo yung benepisyo. But to be more particular so that we can enjoy the benefits, naintindihan nyo ibig sabihin. Ngayon, alam mo na yung benepisyo, ang tanong, paano ko may enjoy, Pastor, yung benepisyo na yan? Now, we will going to study, more particularly, pag-aaralan po natin yung the first 4 gospel book sa Bible. Ano po yung first book? Ang first 4, Matthew, Mark, Luke, and John. Now we're going to study and see Jesus in the 4 gospel. Okay? Pastor, bakit po ba 4? Sino po malaman? Kailangan natin malaman dahil 4 kasi bakit 4? Pwede namang isa lang. At meron nagsasabi na meron daw pang 5th book ng gospel. So, again, tuturo natin yan, right? For the meantime, ito po, maganda. We're going to study. Kasi po, maganda para po sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Tignan po natin. Now, may-enjoy nyo basahin yung Matthew chapter 1. Idadissect po natin yan, ha? Hindi po ibig sabihin verse by verse kasi abutin tayo ng second coming. Papakita lang po natin yung mga from chapter 1 to chapter 4, ano yung highlight nito. Ano yung mga revelation na matututunan natin dito. And then chapter 5, Sermon on the Mount. Okay, yung Mount of Transfiguration. Gusto niyo po ba? Maaral natin yun? Dalhin niyo yung Bible niyo, ako, dala-dalhin ko to. Right? So, again, it's okay to kung gusto nyo lang na medyo picture-picture lang, okay lang, but I highly encourage you mga kabiyaya, dalhin nyo. So that titignan natin si Jesus, Si Jesus po ang pag-uusapan natin sa 4 gospel. At bakit 4? Bakit nga ba 4? Sino po ba malaman ang sagot? Sige, alamin po natin yan. Why there are 4 gospel. Pakita natin yung next picture. Tignan nyo po ang Matthew, meron siyang picture. Mark, meron siyang picture. Luke, meron siyang picture. John, meron siyang picture. Pero lahat yan ay patungkol sa isa lang. Now, sasagutin po natin yan. Okay? Do you want to know the answer? Why there are 4 gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Sagutin po natin yan next week. Okay? So, for the meantime, yun na lang muna. Amen? So, meron po ba kayo natutunan? Okay, we're going to explain Matthew, Mark, Luke, and John. And then, yan po yung panibagong way o panibagong setup ng ating pag-aaral. Okay? We're going to enjoy the benefits of studying God's Word. For the meantime, ang ating pong big idea, in Christ, I enjoy the benefits of His Word. Meron po ba tayong natutunan mga kabiyaya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Isama na ng tingin yung iba. Akala talaga nila. Mabuting sila ng alas 6. Anyway, so next week, pag-uusapan po natin sasagutin muna natin bakit 4.
Bakit hindi 5? Bakit hindi 1? Bakit kailangan 4? Alright? And then after that, bubuksan na po natin. Mag-start tayo sa Matthew. Bubuksan po natin yun. Titignan po natin ano yung mga important details and mga revelation po sa ating pag-aaral. Amen po? Alright, ano po po yung ating bigay diya? Minsan pa mga kabiyaya, in Christ, and let us enjoy the benefits of His Word. Now, let us pray. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa masaya pong pag-aaral po namin. Truly, Lord, that there is benefits, Panginoon, ng pag-aaral po ng iyong salita. We get to know more about Jesus. We have a spiritual transformation. And also, Lord, it brings good success. Lahat po kami, mga anak mo, Panginoon, nais namin ng good success. And we can only receive it by meditating on your word, relying on your grace, believing on your promises. Lord, salamat sa buhay ng aking mga kabiyaya na patuloy na nag-aaral ng iyong mayamang salita. Salamat at hindi lamang po malaman namin ito o marinig higit sa lahat. Sa biyaya mo po, ito po ay aming may sa buhay, Panginoon. We are so excited sa mga susunod po naming pag-aaral to see you, Lord Jesus, to see you in the book of Gospel. Maraming salamat po. Pinagpala mo na kami sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakilat, pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.